Hello guys! Welcome back to our channel. Ito na naman po ang aking new update for ngayon. Hindi pala ako nakapag-update kahapon dahil sadyang busy po ang inyong inday. Ito nga po pala ang aking unang day na mag-share sa inyo tungkol sa aking buhay bilang isang OFW dito sa Hong Kong. At ito nga ang sinasabi ko sa inyo, ako po ay isang kasambahay dito sa Hong Kong at may 5 akong alaga. Ito po ang aking mga alaga. Ayan, 5 po sila at ang cute nila dahil ang panganay pa lang po dyan is 7 years old. Tapos sumunod naman yung 6. Tapos sumunod yung 5 at saka yung bunso. Yung pangatlo po kasi is kambal, kaya naging 5 po sila. Pero ganun pa man po, masaya po akong nagtatrabaho at nag-aalaga sa kanila. Lalo ng aking amo ay mabait naman at supportive sa aking mga ginagawa. Kaya nga ito, nagsishare ako sa inyo at para din kahit paano sa iba, malaman din nila na hindi naman mahirap mag-alaga ng 5. Tulad nga ng sabi ko sa inyo, nakadepende din siguro yan sa mga amo. Dahil yung amo ko naman, napaka-supportive at saka hindi naman po siya nakikialam sa aking mga ginagawang trabaho at lalo na sa pag-aalaga sa mga bata. Ako po ang nasusunod at nagdi-decision sa kanila. Pati nga yung amo ko sa akin din sumusunod. Kaya nga, very thankful po ako dahil sa dito po natagpuan sa amo ko ang mga bagay na hinahanap ko. Hindi katulad nung sa una kong amo is napaka-stress ako doon. 2 nga kaming kasambahay pero Diyos ko, ang trabaho hindi po matapos-tapos. Nagsimula kami ng alas 5 ang trabaho, ang tapos namin alas 12 ng gabi. Tapos, wala pong hinto ang trabaho, wala pang upo-upo. At saka yung pagkain, napakatipid. Kaya Diyos ko, nung dumating ako ng 2016 dito, ang taba ko pero pumayat ako ng hanggang 47 kilo. Natapos ko ang aking kontrata, naghanap ako ng ibang amo. At yun na yung pangalawa na naka-5 taon ako doon. Pag-abot na ng 5 taon, kinaya ko lahat. Pero hindi pa rin po maganda ang naging sitwasyon doon. Ganun pa man, okay ang patungo sa akin ng mga amo ko. Pero sobrang standard po nila pagdating sa trabaho, pag-alaga ng bata at lalo na sa pagkain. Ang pinasok ko doon ay katulong pero ang hinahanap nila, teacher, chef, nurse, at saka standard nanny. So, sabi ko sa aking amo, pinagtitiisan ko lang dahil noon mahina ang loob ko dahil sabi ko nga, nandito na ako sa point, tumagal na ako ng 5 taon, bakit pa ngayon ako aayaw? Pero dahil sa natatakot nga akong masira ang aking record, patuloy pa rin ako nagre-renew ng aking kontrata. Pero hindi naman pala ganun. Dapat, once na alam mong hindi ka na masaya sa iyong ginagawa, kailangan mo na rin talaga dapat humanap ng bagong amo. Dahil napakahirap magtrabaho once na hindi ka masaya sa iyong ginagawa. Yan po ay totoo. Lalo na yung alaga ko, iisa lang pero parang 10 ang aking inaalagaan dahil napakaarte ng bata, napakasalbahi pala sagot at hindi ka pwede magdahilan sa kanya. Kung anong ugali ng magulang, ganun din ang ugali ng anak. Dahil bakit po tinutolerate ng mga magulang ang ugali ng bata. Pero dito sa aking bagong amo ngayon, Diyos ko, napakahayahay ng buhay ko dahil ako ang nagdidisiplina sa mga bata at may takot sila sa akin. Kahit na pagsabihin ko sila nakikinig. Pero yung sa aking pangalawang amo, Diyos ko ang bata, ako ang matatakot dahil kunting dilat lang ng mata ko sa kanya, naku, sumbong sa nanay. Tapos yung nanay agad pupunta sa akin, bakit daw ganun ang ginawa ko. So, mali naman din yun, di ba? So, doon ako talaga sobrang stress. Dahil hirap na hirap ako. Nagpapatuloy pa rin ako dahil sa takot nga. Iniisip ko baka mamaya pag naghanap ako ng ibang amo, gano'n na naman ang mangyayari. Halos iniisip ko noon is parehas-parehas lang din ang amo dito. Sadyang alam niyo naman din kung ano ang mga patakaran dito sa Hong Kong. Once na may amo ka talagang minsan may mga matataas ang standard. Kapag katulong ka lang talaga, gano'n nila ituring yun. Minsan may amo na sadyang madamot sa pagkain, hindi talaga sila nagbibigay. Ultimo, gulay, pinagdadamot nila yan. Naranasan po lahat ng paghihirap dito sa Hong Kong, lalo na sa pakisama sa amo. Kaya ngayon, sa aking amo, ibang-iba ang naranasan ko kaysa sa mga dati. Kaya nga ito, binabahagi ko sa inyo ang aking mga experience na para kahit paano may matutunan din kayo. Kaya kayo sa aking mga kapwa OFW lalo sa Hong Kong, ganun po talaga dito, napakaliit na bahay, maliit lang ang iyong lilinisan pero hindi po natatapos. Hindi katulad sa Middle East, malaki na ang bahay nila doon. Pero may pahinga at mahabang pahinga mo doon. Hindi ka pa stress. Dito, napakaliit ng bahay, stress ka na, hindi mo pa alam kung anong gagawin mo dahil tapos na nga na trabaho, uulit-ulitin mo pa para lang may trabaho ka. Dahil dito, as long na binabayaran ka, kailangan sulit sila sa trabaho na binibigay sa'yo. Yung pasahod nila, kailangan sulit sila sa'yo. Ganun po talaga dito. Pero kailangan mong gampanan yun, tiisin dahil yun naman ang pinunta mo dito, di ba? Magtrabaho at para makatulong sa pamilya. Kaya hanggang dito na lang muna po ang aking kwento at dudugtungan ko ito sa mga susunod na araw dahil sadyang ngayon gising ang aking alaga at nakirinig nyo rin naman siguro minsan nagdadaldal siya dito at maingay na sa aking tabi. Hindi ko lang din pwedeng mapagpatuloy ito dahil sa nandito nga siya, maingay at baka na naman magkaroon ako ng problema sa aking ginagawang content. Kaya ito po ang aking serya una at susundan po natin to. Sana po masundan nyo rin at